Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Nais ko lang pong ikwento ang isang karanasan na nangyari nung ako ay binata pa lamang. Nakatira kami noon sa probinsya ng Guimaras. Dito rin namin naranasan ang malagim na pangyayari na kinasangkutan din ng mga aswang. Dahil sa mga dinanas namin noon, napagtanto ko na hindi lahat ng taong nagsasalita ng kabutihan ay totoong mabuti. Hindi lahat ng taong nagpapakalat ng salita ng Diyos ay siyang sumusunod din sa salita ng Diyos. Dahil kadalasan, ang mga taong mukhang banal ay masahol pa sa mga nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Nelson. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ay, nako. Ikaw talaga, Nelson, no? Alam mo naman tuwing linggo nagsisimba ang pamilya natin. Hindi ka pa naghahanda. Tignan mo kami ng mama mo. Nakabihis na kami. Pwede bang sumunod na lang po ako magsimba? Inaantok pa kasi ako eh. Pambihira ka naman, no? Ano akala mo sa pagpapasalamat sa Diyos? Pwede ipagpaliban. Sa susunod na linggo, ha? Iba naman ay ipapasalamat natin sa Kanya. Kaya ngayon kailangan mo sumama sa amin ng mama mo. Nandun naman na kayong dalawa eh. Siguro naman maiintindihan na ng Diyos na hindi sa lahat ng oras kumpleto ang isang pamilya. Ano? Nangangatwiran ka pa baluktot naman. Nung tinulungan ba tayo ng Diyos sa pang-araw-araw natin kulang ba ang mga binigay niya? Di ba hindi naman? Kaya dapat kumpleto tayong haharap sa Kanya. Tay, inaantok pa nga ako eh. Magdadasal lang ako mamaya at hihingi ng paumanhin sa Diyos. Hay Jefferson, hayaan mo ng anak natin kung gusto niya magpahinga. Alam mo naman na palaging puyat yan dahil sa mga tinatapos niyang obra Buti pa si nanay nakakaintindi. Ay naku, ikaw talaga Maya Kaya namimihasa ang anak natin kasi kinukonsinti mo. Ang Diyos, palagi siyang nakagabay sa atin. Kahit na madalas tayong nagkakasala, hindi niya tayo pinababayaan. Isang araw lang naman ang hinihingi niya para magsama-sama tayo sa kanyang tahanan Kaya dapat ibigay natin yun sa kanya. Diyos ba talaga ang humihingi ng araw na ito? O mga taga-simbahan lang talaga? Ang pagkakaintindi ko sa Diyos, kahit wala ka sa simbahan, ang mahalaga nararamdaman mo siya at gumagawa ka ng kabutihan ng naaayon sa kanyang kautusan. Yun ang tunay na pananampalataya. Aba, mas marunong ka pa sa akin. Sino ba nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa ating dalawa, ha? Hindi mo nga mabasa-basa ang mga Biblia ang binibigay ko sa iyo Magbihis ka na. Ikaw talaga Nelson, Sa ayon sa gusto mo, haharap ka sa Panginoon ngayong araw. Maiya ka naman. Tanggap ka lang ng tanggap ng biyaya hindi ka man lang nakakapagpasalamat. Nauna nang naglakad si tatay palabas ng silid ko, Kabanong. Naiwan si nanay na napasandal na lang sa dingding. Maging siya ay dismayado rin. Kilala namin si tatay. Basta ang usapan ay pananampalataya, walang kahit na sino man sa loob ng bahay ang maaring kumontra sa kanya. Kaya para wala ng gulo, pinilit ko na lang ang sarili kong bumangon at maghanda. Mabilis akong naligo. Walang gana akong lumabas at sumakay sa sasakyan. Kahit malapit lang naman ang simbahan mula sa amin, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa naming magkotse. Si Papa kasi ay napakatamad maglakad. Pagdating namin sa simbahan, maraming tao roon. At dahil kilala ang pamilya namin, kahit siksika na ay nabigyan pa kami ng sarili naming mauupuan. Kung minsan nga ako na lang talaga ang nahihiya. Pakiramdam ko kasi ay nanlalamang kami sa mga tao sa tuwing itinuturing nila kaming VIP. Natapos ang misa nang wala man lang akong naintindihan, Kabanong. Pasensya na.
Sa buong misa kasi, inaantok talaga ako. Papikit-pikit pa ang mga mata ko. Nagigising lang ako kapag kailangan ng tumayo at lumuhod. Paglabas ng simbahan ay sinalubong kagad si tatay ng mga kakilala niya. Habang kaming dalawa ni nanay ay nasa gilid lang na nakatingin sa kanila. Nay, sino na naman yung mga kinakausap ni tatay? Mga nakilala niya nung nakaraan sa Bible study nila. Parang hindi ka naman sanay. Palagi namang may nakikilala yung ama mo. Ayos ah. Sikat na sikat si tatay ah. Parang celebrity. Kumusta na nga pala yung ginagawa mo? Halos kalahati na rin ako. Sobrang detalyado kasi yung painting na yun eh. Kaya kailangan kong pag-igihan talaga. Bakit ba ayaw mong sabihin sa amin ng tatay mo kung tungkol saan yung pinipinta mo? Ayaw mo ring ipakita. Basta, ipapakita ko na lang kapag tapos na. Baka kasi maudlot pa eh kapag nakita ni tatay. Sa wakas, tapos na rin silang mag-usap. Ay, siya nga pala. Maya, baka hindi ako makasabay sa dinner mamaya ha. May lakad kasi ako eh. Saan na naman? Pupuntahan ko lang yung asawa na kakilala ko. Medyo napanghihinaan na kasi ng loob sa buhay eh. Tingin ko, kailangan na lang makarinig ng mga salita ng Diyos. Napabuntong hininga na lang ang nanay ko. Wala na rin siyang nagawa kundi tumango na lang. Kahit naman kasi pigilan niya si tatay, hindi rin naman yun magpapapigil. Palaging si tatay ang nasusunod pagdating sa sarili niya. Wala siyang pinakikinggan sa amin ni nanay. Pakiramdam kasi yata niya, lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Dalawa na lang kaming umuwi ni nanay sa bahay. Pagdating namin, nasa sala ang dalawa kong kaibigan, si Pudong at si Gian. Matagal ko na silang kaibigan at kagaya ko, nagpipinta rin sila. Magandang hapon po, Tita Maya. Hello po. Ay, magandang hapon din naman sa inyong dalawa. Paano? Maiwan ko muna kayong tatlo. Magpapalit lang ako. Kapag nagutom kayo pasikaso na lang kayo kay Manang Fe ha. Pag-alis ni nanay, bigla kong hinila ng dalawa para paupuin sa sala. Uy, sama ka. Kapag di ka sumama, kalimutan na tayo. Ha? Pinagsasasabi nyo? May pupuntahan tayong okasyon mamaya. Naalala mo si Trina nung high school? Inimbitahan tayong pumunta sa binyag ng anak niya. Pre, di ba crush mo yun? Pagkakataon mo na, tamang-tama, single mom na yun. Tigilan nyo nga ako. Wala akong oras sa kalandian na yan ha. Hindi ako makakasama. Oh, bakit ka naman? Alam nyo naman sa gabi ko pinipinta yung obra ko eh. Sa gabi lang ako nakakapag-focus na maayos. Pwede naman bukas na yan eh. Kilala nyo ako pre. Kapag meron akong nasimulan, gusto kong tinatapos kagad. Kayo na lang muna. Mukhang mag-i-enjoy naman kayo ron. Bakit ba parang tutok na tutok ka dyan sa ginagawa mo? Mukhang malupit ang tema yung pinipinta mo ah. Tungkol ba saan yan? Tungkol sa liwanag at dilim. Maputing singit at singit na maitim. Buang. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin sila. Ako naman ay dumiretso na lang din sa silid kung saan naroon ang mga pinipinta ko. Agad na bumungad sa akin ang isang malaking canvas na halos kalahati na ang napipintahan. Kukunti na lang. Bibida na rin ito sa exhibit. Ang imaheng ginawa ko ay tungkol sa isang mabangis na aswang. Nabuo ang ideya kong ito mula pa nang nanggaling ako sa probinsya ng Capiz. Meron kasi akong pinuntahang buyer ng painting ko ron. May mga narinig ako mga kwento tungkol sa aswang doon. At dahil doon ay nagsimula ang interes ko sa mga nilalang na yon. Hindi ko masasabing naniniwala na ako kaagad. Pero hindi ko rin naman inaalis ang posibilidad na baka nga totoo ang mga kagaya nila. Muli ko na lang tinakpan ng telang itim ang canvas at lumabas na rin ako ng silid na yon. Kinagabihan. Nay, bakit umiyak si Ate Belen? Ano nangyari? Tumawag yung kapatid niya. Wala na raw ang mga magulang nila. Kailangan niyang umuwi sa kanila. Bukas ng umaga aalis na siya.
Baka mahigit 1 buwan siyang mawawala kasi marami pa siyang aasikasuhin sa pamilya niya. Paano pala yung mga halaman sa likod? Di ba siya yung nakatoka ron? Di maghahanap na muna tayo ng pansamantalang kasambahay na ipapalit sa kanya. Wala naman tayong magagawa. Problema ang pamilya yon, hindi pwedeng pigilan. Kinabukasan ng umaga, habang nasa harapan kami ng hapagkainan, nabanggit ni nanay ang tungkol sa pag-alis ni Ate Belen. Ito namang si tatay, meron daw kakilala na may papalit sa kasambahay na umalis pansamantala. Kung yun lang naman pala may kilala akong pwedeng pumalit na muna sa kanya. Sino naman yan at taga saan? Stay in naman, di ba? Malamang stay in. Alangan namang umuwi, di ang gastos sa pamasahin nun. Nelson, ano ka ba? Sorry po. Nakilala ko yung babaeng ito sa Capiz. Naalala niyo nung nagpunta rin ako sa Capiz nitong mga nakaraan. Dahil dun sa foundation na pinuntahan ko, nakilala ko siya. Isang masipag na kasambahay na pinakilala rin sa akin ng kakilala ko. Napasama kasi siya sa mga nasermonan ko noon Kaya yun, nakilala ko siya. Naisip ko lang naman na kunin natin siya kasi masipag din naman ang isang yon. Isa pa, may sakit yata ang lolo at lola niya. Di matutulungan natin siya. Kung wala naman magiging problema sa kanya, di sige, kunin na rin natin. Kagaya ng napag-usapan, kinabukasan ay pinasundunan ni tatay ang bagong magiging kasambahay namin. Sunod na araw na siya nakarating sa amin. Maayos naman ang itsura niya. Ibig kong sabihin, hindi lang siya basta maganda. Mukha rin siya mapagkakatiwalaan. Mukhang inosente. At base sa mga papel na dala niya, wala pa siyang nagagawang kabalbalan sa mga nakaraan niyang amo. Magandang araw po. Luisana po ang pangalan ko. Ako po yung sinasabi ni Sir Jeff. Nakakilala po kami ni Sir Jeff noong nagkaroon sila ng meeting sa simbahan namin. Isa po ako sa nakinig sa pagsasalita niya po roon. Base rito sa mga record mo maayos ka namang magtrabaho. Kaya pwede ka naman na magsimula bukas. Nelson, ituro mo nga muna sa kanya yung magiging silid niya. Akin ang mga gamit mo. Sumunod ka sa akin. Maraming salamat. Dito nagkakwarto si Ate Belen. Ikaw na munang bahala rito ha. Yung ibang gamit niya nandito pa. Pero wala namang problema kung ilalagay mo sa iisang lalagyan. Sige po, sir. Sir, matanong ko lang. Maya Lisa Velasco po ba yung pangalan ng inyong ina? Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ng nanay ko? Kasi po napadaan po kami kanina dun sa farm. Nakalagay po sa gilid ng arko ng farm yung pangalang sinabi ko. Ang pagkakaalala ko po kasi, farm po raw yun ng nanay nyo, sabi ni Sir Jeff. Kaya naman pala Oo, farm nga ni nanay yon. Mabuti naman at kahit papano may nalalaman ka na tungkol sa amin. Alam mo, mahirap magtrabaho sa mga among hindi mo makikilala. Tama po kayo dyan, sir. Kasi dati sa mga pinasukan ko, masusungit sila Pero nung nag-apply ako sa kanila at sa unang pag-uusap namin, para silang hindi mga makabasag pinggan. Nako, ganyan naman ang ibang tao Pero dito sa amin, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat na ikabahala. Mababait kami rito, kahit ang iba rin kasambahay. O sige, magpahinga ka na muna ngayon dahil mahaba ang biyahe mo Mamayang gabi, ipapakilala kita kay Manang Fe. Siya ang head ng mga kasambahay namin. Sige po, marami pong salamat, sir. Ngumiti na lang ako sa kanya. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba kasing edad ko lang siya o sadyang mabait lang talaga ang aura na nararamdaman ko sa kanya. Ang pagdating ni Luisiana sa mansyon ay kinagiliwan din ng mga kasambahay. Pati nga ang dalawa kong kaibigan ay napapadala sa amin para lang makita si Luisiana. Hindi naman kasi talaga may kakaila na magandang babae yon. Maputi siya at makinis ang balat. Ang liit ng mukha tapos matangos pa ang ilong. Basta,
Kahit na sinong lalaki siguro Kabanong mapapatingin talaga sa mukha niya. Kakaiba pumili airpot mo ah. Magandang kasambay ah. Sira ulo. Hindi niya pinili yan. Kusa niyang kinuha yan sa kapis dahil kakilala niya yan. Pero maganda pre ha. Siguro sa kasaysayan ng mansyon na ito, ngayon lang nagkaroon ng maganda rito sa bahay ninyo. Uy, shh! Naan mga boses mo? Baka marinig ka ng ibang kasambahay at isipin nila pinagsasabihan mo silang pangit. Si Manong Fe, maganda rin kaya nung kabataan. Nakita ko yung picture niya dati. O sige, may iba na nga tayo. Bakit pala kayo narito? Di para makita ka. O para makita si Luisana? Ganun na rin yun. Tigilan niyo si Luisana. Payapa siyang nagtatrabaho rito. Isa pa, 1 linggo pa lang siya rito kaya wag niyong ginugulo. Ay, siya nga pala pre. Gusto niyo bang sumama mamayang gabi? Pupuntahan ko lang yung tiyo ko. Sinong tiyo? Yung maraming baril? Oo. Yan naman ang gagawin mo ron. Ayoko. Nung nakaraan pumunta tayo ron, nagpaputok ng baril kahit wala namang matinong dahilan Oo, ayoko rin. Bahala ka na dyan. Napapailing na lang si Gian nung mga sandaling yon Kabanong. Maya-maya pa ay umalis na rin sila. Dumaan pa ang mga araw. Napapansin kong unti-unti nang nakakabisado ni Luisana ang mga gawain sa mansyon. Madalas din na siya na ang namimili sa labas ng mga kailangan namin. Bukod pa rito, mas gumanda rin ang mga halaman sa likod ng mansyon. At ang mas kinatutuwa sa kanya ni tatay, madasalin ding tao si Luisana. Araw ng linggo, araw na naman ang pagsisimba. Pero noong mga sandaling yon, hindi makakasama si tatay dahil meron itong sakit. Medyo nanibago kami sa kanya. Kasi kahit na may sakit si tatay noon, hindi to kailanman umabsent sa pagsimba. Noon nga na halos di na siya makalakad dahil sa rayuma pinilit pa rin niyang magsimba. Nung araw na yon, meron lang siyang lagnat pero sapat ng dahilan para hindi siya sumama sa amin. Sigurado ka bang hindi ka makakapagsimba ngayon? Masama talaga ang pakiramdam ko Baka kapag pinilit ko baka mas lalo pang lumala. Si Jesus pinako sa krus. Pinahirapan pa yon bago siya ipako. Tapos kung anong-anong sakit ng katawan ang dinanas niya. Tapos ikaw tay, lagnat lang. Hindi mo naman ikamamatay kung pupunta ka ng simbahan Tsaka yung lagnat, wala yan sa pinagdaanan ni Jesus noon. Kaya sige na, sumama ka na sa amin. Hindi maganda na ikaw ang wala sa simbahan, no? Si Jesus, anak ng Diyos. Anak din naman ako ng Diyos pero isa lamang akong tao. Kailangan ko rin magpahinga. Maiintindihan naman ako ng Panginoon. Ay, ikaw na nga nagsabi. Hindi mo dapat pinagpapaliban ng pagsimba at pagpapasalamat sa Kanya. Dalson, ayoko na magsalita dahil mas lalong sumasama ang pakiramdam ko Sige na, umalis na kayo. Magsimba na kayo. Gamitin nyo na lang yung van para kasya kayong lahat nila Manang Fe. Sige na. Sino mag-aasikaso sa'yo rito? Ako na lang po siguro, ma'am. Kawawa naman kasi si sir kung wala mag-aabot ng mga kailangan niya. Bukas na lang po ako magsisimba. May misa naman po ng umaga bukas. Ha? Sigurado ka? Dapat wala kang trabaho ngayon kasi simba dapat Ayos lang naman po. Maintindihan naman po siguro ng Panginoon yon. O siya, sige. Ikaw nang bahala rito sa share mo ha. Aalis na kami. Isama niyo na lang po kami sa mga dasal ninyo. Umalis kami ng mansyon Kabanong pero hindi pa rin ako makapaniwala na hindi nagsimba si tatay. Sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na umabsent siya sa pagsisimba. Kaya naman, isang malaking katanungan para sa akin kung ano ang nangyari sa utak niya at bakit bigla siyang lumiban. Pagkatapos ng simba, agad na rin kaming umuwi. Naabutan namin si Luisana na nagluluto ng panghapunan naming lahat.
Si tatay naman ay nakatulog na sa silid niya. Laking pasalamat namin kay Luisana dahil kahit papaano gumaan na ang pakiramdam ni tatay. Sir Nelson, may itatanong po ako. Oh, ano yon? Naniniwala po ba kayo sa aswang? Ha? Teka, bakit bigla-bigla ka naman nagtatanong ng ganyan? Nakita ko po kasi yung painting nyo. Ha? Bakit ka pumasok doon? Di ko nga pinapakita yun sa iba. Ang bihira ka naman, oh. Ay, pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Inutusan kasi ako kanina ni Sir Jeff. Ang laki ng mansyon kaya naligaw po ako roon. Oo, sige. Ayos lang. Pero wag ka na lang munang maingay sa kahit na sino, ha. Lalo na sa tatay ko. Kapag nalaman niyang aswang yung pinipinta ko, magagalit yon. Ayaw kasi nun sa mga halimaw kasi demonyo nga raw. Sige po sir, nakakaasa po kayo. Pero hindi niyo po ba bebenta yon? May exhibit ako sa Miyerkules. Baka doon na siya mabili. Ang astig niyo po pala sir. Ang ganda ng pinta niyo, parang totoo. Nako, wala yun. Minana ko lang naman sa lolo ko yun eh. Sige, tapusin mo na yung ginagawa mo. Maya-maya kakain na rin kayo nila Manang Fe. Ngumiti na lang sa akin si Luisana nung mga sandaling yon. Sa unang buwan niya sa amin, walang naging problema si Luisana sa mansyon. Lahat ng kasambahay ay nakita naman naming nakakasundo niya. Sinusunod din niya lahat ng inuutos namin. Nagagawa niya ng nasa oras. Sobrang layo niya kay Ate Belen na madalas nakakalimutan na ang ibang gawain. Lumipas ang ilang araw. Sumapit na rin ang Miyerkules. Ang araw na kung kailan ilalatag ko na sa exhibit ang gawa ko. Siyempre, kasama ko rin naman ang dalawa kong kaibigan na kapwa ko rin pintor. Grabe, kinakabahan ako. Baka kasi walang makapansin ng akin eh. Ano ka ba? Kapag artist ka, dapat malakas ang loob mo. Dapat proud ka sa gawa mo. Ano naman kung wala makapansin? Kung wala, baka hindi ito ang panahon para sa obra mo. Tama, sige yan. Parang isa kang ama. At yung anak mo yung obra mo. Kaya dapat, tasno kang daladala yan. Pinagmamalaki mo dapat yung anak mo. Para saan ba yung pininta mo ha, Pudong? Tungkol lang naman sa pagiging unfair ng lipunan sa mga mahihirap. Ikaw? Sa akin? Tungkol sa kung gaano kaganda ang katawan ng isang babae, mataba man o sexy. Napatingin silang dalawa sa akin, Kabanong. Napangisin na lang ako sa kanila at saka nagsalita. Etong sa akin, tungkol ito sa liwanag at dilim. Imahe ng isang mandirigma at imahe ng isang aswang. Buti, pinayagan ka ng tatay mo na magpinta ng ganyan. Sobrang banal pa naman ng tatay mo. Makakapagpinta ba ako ng ganito kung alam niya? Natawa na lang ako sa kanila, Kabanong. Makalipas pa ang ilang sandali, tumigil na rin ang sasakyan namin sa harapan ng isang gusali sa bayan. Sa gusaling yun, nakalagay lahat ng mga antigong bagay o mga obra ng mga kilalang pintor ng bansa. Yun ang unang beses na sasaba kami sa exhibit. Kaya naman, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Gagi, daming tao. Oo, kalma ka lang. Kapag may lumapit sa inyo mamaya, ayusin niyo lang yung pananalita niyo ha. Eye contact ha. At huwag kakalimutang ngumiti. Ipaliwanag na maayos kung ano yung ibig sabihin ng mga gawa ninyo. Yes, sir! Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang exhibit. Hindi namin inakala na mabibili ang mga gawa namin. Hindi pa kasi natatapos ang event ay pinag-aagawan na ang aming obra. Halos magtatatalong kami sa tuwa nang nasa labas na kami. Pag-uwi namin ng mansyon, masaya naming ibinalita yung kay tatay at nanay. Pero sa halip na matuwa ang tatay ko, naggalit siya nang malaman kung ano ang imahe na nasa obra ko. Sinabi na sa akin ng mama mo kung tungkol saan yung pininta mo. Di ba sinabihan na kita na ang mga ipinipinta mo lang ay ang mga nagpapakita ng kabutihan at kaliwanagan?
Pero bakit ka nagpinta ng isang nilalang na likha ng dyablo? Isang aswang? Sinapian ka na ba ng demonyo, ha? Tay, painting lang naman yon. Painting lang! Ang painting ay naghahatid ng mensahe sa kung sino mang tumingin nito! Alam mo ba kung anong mensahe ng painting ko? Tungkol yun sa pakikipaglaban ng isang mandirigma sa isang aswang. Pinapakita ng painting ko na ginagawa ng mandirigma ang lahat para makamit ang kapayapaan at kalayaan para sa sanlibutan. Kahit na! Sa painting mo, pinapakita mo pa din doon na may kapangyarihan ng manggulo mga aswang o ang kadiliman. Tay naman, isa akong pintor. Malawak ang imahinasyon ng mga pintor. At kami mga artist ay may kalayaan na ilahat kung anuman ang tumatakbo sa isipan namin sa pamamagitan ng pagpipinta. Bakit niyo ba ako kinokontra? Dahil umaakit ka ng negatibong enerhiya mula sa mga dyablo. Naku, tumigil na nga kayo. Wala na sa lugar yung pagiging banal ninyo eh. Ha? Ano sinabi mo? Tay, naiintindihan ko na trabaho niyong ipalaganap ang kabutihan at salita ng Diyos. Pero kung ang trabaho niyo ang pipigil sa kalayaan ng iba na ilahad ang kanilang nararamdaman, ba hindi na tama yan? Walang mali sa pagpigil sa ginagawa mong may impluwensya ng dyablo. Inilalayo lamang kita sa kasamaan. Tay, pintor lang ako, hindi ako kriminal. At may sarili akong utak. Kailanman, hindi ako maaakit ng kasamaan na sinasabi niyo. Kaya pwede ba? Tantanan niyo na yung ginagawa ko. Sinusunod ko na nga lahat ng mga pangaral ninyo. Kahit minsan wala na sa ayos. Pero, wag tong pagpipinta ko. Ay, ilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Paano mo nagagawang ipagtanggol ang maling ginagawa mo? Jeffrey, hayaan mo ng anak mo. Alam mo, hindi naman lahat ng tao ay magiging katulad ng paniniwala mo eh. May sariling utak ang anak natin. Hindi natin siya masisisi kung ibang pananaw niya sa buhay. Yan, isa ka pa maya eh. Kaya unti-unting nagiging masama kaisipan ng anak natin dahil kinukonsinti mo. Kahit na alam mong mali. Sinasapian ka na rin ba ng dyablo? Ha? Mga pre, umuwi na nga muna kayo. Walang celebration ngayon. Sige po. Mauna na po kami. Sige po, alis na po kami. Ay, kayong dalawa. Po? Nararamdaman ko rin na may negatibong enerhiya sa katawan ninyo. Siguro nahawa rin si Nelson sa inyo no? Ano ba tay? Pati ba naman sila'y dadamay nyo sa kabaliwan ninyo? Wala silang kinalaman dito. Kaya pakiusap lang. Itigil nyo na ito. Nakita mo na? Narinig mo na, Maya? Tinatawag niya akong baliw. Tignan mo! Iba na ang pananalita ng anak natin. Nay, ayoko na muna rito sa bahay. Mga pre, tara na nga. Labas na muna tayo rito. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita ulit ang tatay ko. Dali-dali na kaming lumabas ng bahay at agad na sumakay ng sasakyan. Naganap kami sa labas ng pwedeng mapagpalamigan ng ulo. Bumili kami ng alak at pinarada namin ang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan matatanaw ang mga ilaw sa bayan. Mga pre, pasensya na kayo kanina. Kakahiya. Ayos lang naman pre. Ikaw naman ang iniintindi namin eh. Bakit ba ganun si Pastor Jeff? Hindi nakma sa pagiging pastor niya yung mga sinasabi niya. Ewan ko ba sa taong yun? Nasobra niya ata sa pagiging banal eh. Nagiging ipokrito na. Pasensya na pre Pero alam mo, madalas na kung sino pa yung laging nasa simbahan. Sila pa yung mga taong mapanghusga sa kapwa eh. Tingnan mo kanina, iniisip ba naman niya na parang kampong ka na ng kadiliman? Hindi gawain ng isang matinong ama yun, pre. Masyado na ngang nilalamon ng kabanalan ng tatay ko eh. Pero, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako papayag na sirain niya yung mga nasimulan ko. Biglang nagkatinginan si Pudong at Gian. Nagsasagian sila na parabang nagtuturoan kung sino ang magsasalita. Nairita ako sa ginagawa nila kaya hindi ko na napigilang itanong kung ano ang problema nila. Meron lang kasi kaming sasabihin sana sa iyo pero sana huwag ka munang mag-iisip ng kung ano-ano kasi hindi pa naman kami sigurado Ano nga ba yun?
Yung si Luisiana. Kulit nyo. Sabi ng wag yun na nga kukulitin yung tao eh. Hindi naman namin kinukulit, pre. Iba itong sasabihin namin. Hoy, ano? Saan nakilala ni Pastor Jeff si Luisiana? Sabi niya sa Capiz. Kasama raw yun sa mga napabilang sa Bible study nila noon. Malapit talaga sila sa isa't isa? Ha? Teka, bakit mo ba tinatanong yan? Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi, pero nitong nakaraan kasi, nakita namin si Pastor Jeff at si Luisiana sa bayan. Sa palengke, namimili sila. Pero parang iba yung tinginan nila sa isa't isa eh. Hindi lang yan. Hinahampas-hampas pa ni Luisiana sa balikat si Pastor Jeff. Tapos yung tatay mo naman patawa-tawa lang. Sinusubukan namin hindi bigyan ng mali siya pero iba Hindi naman ganun si Pastor Jeff Lalo na sa iba niyong mga kasambahay. At sinong amo makikipagharutan sa kasambay ninyo ng ganon? Tapos kung maglakad pa silang dalawa, magkadikit talaga yung balikat. Bigla ko napaisip sa sinabi ng dalawa kong kaibigan Kaabanong. Napagtanto ko na baka kaya palaging gusto ni Papa na siya ang kasama ni Luisiana sa pamamalengke dahil doon. Hindi pa man ako lubusang kumbinsido, hindi ko pa rin inaalis ang posibilidad na baka may kakaibangang nangyayari. Alam kong mahirap paniwalaan tong sinasabi namin kasi pastor ang tatay mo Tapos si Luisiana naman nakilala nating mabait at inosente lang. Maraming salamat at sinabi nyo. Ang totoo niyan, napapansin ko na rin yan itong mga nakaraang araw. Parang sa lahat ng kasambahay namin, si Luisiana lang ang mas nabibigyang atensyon ng tatay ko Uy, baka naman awayin mo si Pastor Jeff Hindi pa naman tayo sigurado, di ba? Kaya mananahimik na muna ako. Huwag ko lang talagang malaman-laman na may ginagawa siyang katarantaduhan. Dahil kapag nagkataon, papatunayan ko kung sinong demonyo sa aming dalawa. Huminga na lang ako ng malalim Kaabanong. Noong mga sandaling yon, parang mas lalo kong nagkaroon ng dahilan para mabwisit sa ama ko. Mula nang sabihin sa akin ng dalawang kaibigan kong tungkol sa bagay na yon, tuwing nasa mansyon ako ay hindi ko na mapigilang hindi obserbahan si Luisiana. Lalong-lalo na rin ang ama ko. Makalipas ang ilang araw, pinagpatuloy ko pa rin ang pagpipinta ng mga nakakakilabot na nilalang, lalo na ang aswang. Walang nagawa ang tatay ko kahit na pagbantaan niya kung susunugin niya ang mga pinipinta ko. Ay siya nga pala, Maya. Mamayang hapon darating na mga ipamimigay kong damit at mga Biblia sa baryo ng Rojas. Magpapatulong na lang sana ako kay Luisiana sa pagbibitbit at pagdadala ron. Bakit si Luisiana pa? Pwede namang si Mang Jun. Mabibigat ang dadalhin niyo, di ba? Hindi ko pwedeng isama si Mang Jun dahil may lakad kami bukas. Mapapagod siya. Si Luisiana na lang dahil day off naman niya kinabukasan. Sige, basta umuwi ka ng maaga para sabay-sabay tayo maghapunan Baka malate ako ng uwi kasi pagkatapos nun, baka dumaan pa ako sa mga kapwa ko pastor. Kahit wag ka nang umuwi. Kaya naman namin kumain ni nanay ng kaming dalawa lang Kain ka na lang kasama ni Luisiana. Napatigil sa pagkain si tatay. Si nanay naman ay agad na hinawakan ng kamay ng tatay ko. Huminga ng malalim si tatay na halatang nagpipigil lang sa inis nito. Bawal magalit sa harap ng hapagkainan Magagalit ang Diyos. Tapos na akong kumain. Baka makagawa pa ako ng isang pagkakasala. Anak, hindi mo na dapat ginawa yon. Wala naman akong ginagawang masama, Nay Napapailing na lang ako nung mga sandaling yon Kaabanong. Tinapos ko na lang din ang kinakain ko. Makalipas sa mga sandali, dumating na rin ang kinahapunan. Oras na para umalis si tatay at si Luisiana. Kinontak ko naman agad ang dalawa kong kaibigan para sundan sila. Sasakyan na ni Pudong ang ginamit namin para hindi na kami mahalata. Pero lumiko na rin kami sa bandang kaliwang kanto na makahalata sila tatay na nakasunod kami sa kanila. Kaya
Wala rin kaming napala nung hapon na yon. Bumalik na lang kami ng mansyon. Mga bandang 10:00 ng gabi, hindi pa rin nakakauwi ng mansyon si tatay. Ganon din si Luisana. Mas lalo na akong nag-isip ng kung ano-ano. Na baka meron talaga silang ginagawang kababalaghan kapag sila lang ang magkasama. Sumapit pa ang 12:00, wala pa rin sila. Ang tanging kasama ko lang sa sala noon ay si Pudong at si Gian. Umiinom kami ng alak para magpaantok. Nang biglang, Uy, narinig niyo yun? Ha? Umutot ka? Baliw, hindi. Yung ano, ano ba kasi? arang may narinig ako mga tunog na mga paa. Parang mga naglalakad sa paligid nitong mansyon. Ito naman, nananakot ka lang eh. Hindi, narinig ko talaga. Daldal kasi kayo ng daldal kaya hindi nyo narinig eh. Wala naman kaming naririnig ngayon ah. Pakinggan nyo lang ng mabuti. Sandali kaming nanahimik, Kabanong. Mga 5 minuto sigurong walang nagsasalita sa amin. Maya-maya pa, narinig na nga namin ang mga yabag ng paa sa paligid. Hindi namin alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng pinanggagalingan ng ingay. Para makasigurado, lumabas kami at nilapitan namin ang gwardiya namin. Sinamahan namin siyang maglibot sa paligid ng mansyon, pero wala naman kaming nakitang kung ano. Kinabukasan pa ng umaga, nakita ko naman ang mga bakas ng paa sa mga lupa. Mga literal na paa. Walang kahit na anong suot na tsinelas o sapatos. Dahil doon, medyo nabahala na ako. Sinabi ko kagad yon kay nanay. Si nanay naman ay agad na nagsabi sa pamunuan ng aming barangay para maagapan ng maaaring masamang mangyari. Ang hinala kasi nila noon ay baka may mga nakapasok na akyat bahay. Binabayaran ka rito para hindi tutulog-tulog sa oras ng trabaho. Kung alerto ka sana wala makakapasok na ibang tao sa paligid ng mansyon. Sige na, magpahinga ka na at makipagpalitan ka na lang kay Densyo. Napayuko na lang sa kahihiyan ang gwardiya ng sermonan siya ni tatay. Napabuntong hininga pa siya na akala mo naman ay may magagawa rin siya sa nangyari. Samantalang wala naman siya sa mansyon nang mangyari yon. Sa pagkainan, hindi na napigilan ni nanay ang kausapin si tatay tungkol sa masyado nitong late na pag-uwi. Madaling araw ka nang nakauwi ah. Pati si Luisana pinuyat mo pa. Alam mo namang maraming ginagawa yung tao dito sa mansyon. Kasi naman, ang dami pang salita ng mga politikong dumating sa event. Kaya ayun, napatagal tuloy matapos. Tiningnan ko ng maigi si tatay. Sinuri ko siya ng pasimple. Pagtingin ko sa bandang leeg niya, meron akong nakitang mamula-mula roon. Hindi siya pantal. Parang yun yung tinatawag ng iba na chikinini o kiss mark. Sa puntong yon, parang kinutuban na ako na masama. Pero hindi na muna ako nagpalata kay tatay na may iniisip na ako tungkol sa kanilang dalawa ni Luisana. Pagtapos ng almusal, naglakad-lakad na muna ako sa lugar namin. Hey bro, saan ka pupunta? Uy, dito lang. Lalakad-lakad lang. Bakit? Sama ako. Wala akong magawa sa bahay bakit? May nangyari na naman ba sa mansyon? Si tatay. Nakitaan ko ng kiss mark sa leeg. Mukhang may ginagawa talaga silang kababalagan ni Luisana Nakko! Kung sakaling ang ganun kakaiba talaga si Pastor Jeff. Napakatinik. Kunwari, banal. Ito namang si Luisana, mukhang iba ang gustong luhuran. Kaya nga mahuhuli ko rin ang mga yon. Natigil lang ang pag-uusap namin nang marinig namin ang mga nagchichismisan sa tindahan. Malinaw sa pandinig namin na ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa mga aswang. Hindi na nakatiis pa si Pudong at lumapit siya para magtanong. Ayon sa matatandang chismosa, meron daw namataan ng mga tricycle driver sa terminal na 4 na lalaking mabibilis gumapang. Namataan daw yon sa mismong loob ng baryo namin.
gumagapang daw papasok sa kagubatan. Ang hinala ng mga yon, aswang daw. Nagkatingin na naman kami ni Pudong, yung kasi ang unang pagkakataon na may napabalitang aswang sa lugar namin. Sa tinagal-tagal ko ba naman sa amin, wala pa akong narinig na kwento tungkol sa pagpapakita ng mga nilalang na yon. Aswang? Sabi na, di ka maniniwala eh. Wala naman akong sinabing hindi ako naniniwala. Ang totoo niyan, meron akong kwento tungkol dyan. Pero sana, huwag niyo na lang sasabihin sa chewing ko na sinabi ko sa inyo ha. Baka kwentong barbero na naman yan ha. O sige, simulan mo. Hindi ba kilala niyo yung chewing ko na sobrang daming baril? Sabi niya sa amin, dating may aswang talaga dito sa Guimaras. Isang angkan pangaraw eh, kaso nalagas daw ang mga aswang na yun. Kasi meron din daw isang pamilya na nakaalita ng mga aswang. Itong pamilya raw na ito, talaga matatapang, palaban. Nakikipagpatayan talaga. Bata pa si Tiyo nun. Pero ang kwento niya, kasama ng mga pinsan niya, nasaksihan daw nila kung paano kalabanin ng isang pamilya yung angkan ng mga aswang. E di sinasabi mo ngayon na meron pala talagang aswang dito. Noon oo, pero ngayon, hindi ko na masisiguro kung meron. Kung ganun eh di posibleng ang aswang yung nakita ng mga tricycle driver. Pre, paano kung mga aswang pala yung naririnig natin mga yabag ng paa kagabi? Di ba sabi mo, may bakas din ng paa sa mga lupa? Bakit naman may mga aswang sa mansyon eh? Wala namang buntis sa amin. Paano kung nabuntis ng papa mo si Luisana? Uy, para ka si Raulo. Ang layo na ng tinalon mo ha. Hindi pa nga tayo sigurado, nabuntis na kaagad. Isa pa, kung sakali mang nabuntis, hindi naman agad aaswangin yun eh. Ang isang buntis inaaswang kapag lagpas 4 na buwan na. Mas lalong gumulo ang utak ko dahil sa sinabi ni Pudong Kabanong. Nakaramdam ako ng pagkabahala sa ideyang baka nga totoong naglalandian ng tatay ko at ang kasambahay naming maganda. At kung sakaling ganun nga, baka posible ring may nangyayari na sa kanilang dalawa. Matapos ang usapan namin sa bahay ni Gian, umuwi na rin ako ng mansyon. Wala naman ako masyadong gagawin kaya nag-oobserba na lang ako sa kilos ni Luisana. Nay, nasa si Luisana? Inutusan kang bumili. Si tatay. Maagang umalis kanina, hindi ba? Ay, Nay, siya nga pala. Nakita mo ba yung kahon na may laman na side mirror? Titingnan ko kasi kung pwedeng ipalit dun sa sasakyan ko. Ay nako, tingnan mo na lang sa storage room. Huwag mo akong abalahin dito at kailangan kong mapirman tong mga papeles na ito. Ang dami oh. Napapakamot na lang ako sa ulo, Kabanong. Pinuntahan ko na rin ang imbakan namin ng mga luma naming gamit. Kung ano-ano ang tinanggal ko roon, mahanap ko lang ang kahon. Pagkakuha ko noon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong napalingon sa isang pintuan na malapit sa bandang dulo. Sa pagkakaalala ko kasi, sobrang tagal nang hindi yon nabubuksan. Bata pa ako nung huli kong makita na binuksan ni nanay yon. Sa hindi ko malamang dahilan, parang nagkaroon ako ng interes na malaman kung anong meron sa pintuang yon. Paglapit ko, nakita ko ang malalaking kandado na nakalagay roon. Napabuntong hininga na lang ako. Siguro may tinatagong kayamanan dito si nanay o kaya nuclear bomb na ilalabas niya lang kapag nasa alanganing kalagayan ng Pilipinas. Idinaan ko na lang sa biro. Wala rin naman kasi akong mapapala nun kaya lumabas na lang din ako. Sa mga nakalipas pang mga araw, nabalot ng kababalaghan ng buong lugar namin, lalong-lalo na ang aming mansyon. Yung mga naririnig kasi naming yabag ng paa sa paligid tuwing gabi, kinumpirma ng mga tanod na aswang daw ang mga yon. Nakita raw kasi nilang nagtatatalon sa mga puno nung sinusubukan nilang hulihin. Wala kaming ideya kung bakit kami inaswang. Hindi rin naman pwedeng buntis si Luisana. Dahil lahat ng dalagang kasambahay namin ay pina-check up na namin at hindi naman sila buntis. Kaya naman,
Isang malaking palaisipan, hindi lang sa amin at maging sa buong baryo kung bakit kami dinadalaw ng mga nilalang na yon. Tignan mo na nangyari, Nelson. Tignan mo. Dinadalaw na tayo ng mga kampo ng kadiliman dahil sa mga painting-painting na binibenta mo. Inakit mo sila eh. Inila mo ang kanilang presensya papunta rito sa mapayapa nating mansyon. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi naman ito mangyayari. Mambira talaga kayo, tayo. Ako na naman ang sisisihin mo. Anong kinalaman ng painting ko sa mga aswang na yon? Painting lang naman yon. Kahit ano pang bagay ang mga may kinalaman sa Diablo na yung pinanghahawakan, makakagawa pa rin yan ng negatibong enerhiya para akitin ang mga nilalang na yon. Napaka-irrasyonal na mga sinasabi nyo, tay. Nay, patahimikin nyo na nga yan si tatay. Wala ka na talagang galang, Nelson, ah. Totoo nga yatang pinagharian na ng Diablo yung kaisipan mo. Sus! Mas mukha pang Diablo yung mga taong may ginagawang kasalanan ng palihim, no? Natahimik ang lahat. Kahit ang dalawang kaibigan ko sa gilid ay napaayos ng upo. Parang hinihintay nila na ilalabas ko na ang tungkol sa inala namin kay tatay. Pero dahil wala pa akong sapat na ebidensya, hindi ko na muna tinukoy. Maraming tao dyan sa labas na may ginagawang masama ng pasimple at pasikreto. Bakit hindi silang sabihan mo ng mga Diablo? Ako? Nagpipinta lang ako? Wala akong sinaktan, ha? Wala akong pinatay. Wala akong siniraan. At mas lalong wala akong nilolokong asawa. Hoy, tama na yan. Hindi ko gusto na nagkakaganito pa kayo mag-ama. Ang dapat nating pagtuunan ngayon ay ang nangyayari dito sa lugar natin. Kailangan nating mapuksa ang mga aswang na yan bago pa sila makapanakit. Nang mapalingon ako sa kinatatayuan ni Luisana, napansin kong parang sobrang lalim ng iniisip niya habang nakatingin sa baba. Bigla ring umarko ang kakaiba niyang ngiti. Hindi ko alam kung bakit siya ngumiti ng ganon sa kalagitnaan ng panganib na maaaring idulot ng aswang. Sumapit ang kinagabihan, muli na naman kaming nabalot ng takot. Kahit na merong mga tanod na rumoronda at nagbabantay sa paligid ng mansyon, hindi pa rin kami mapakali at mapalagay. Ayos lang ba itong ginagawa natin? Habang abala yung mga tao sa labas na nagbabantay kasi may aswang, ito tayo, nag-aayos ng sasakyan. Yan ang gusto mong gawin. Maghanap ka rin ng aswang? Hayaan mo na silang gawin ang trabaho nila, no? Nandito naman tayo sa garahe namin eh. Wala tayong dapat ikabahala. At teka sandali, may kukunin lang ako sa storage room ah. Kukunin ko yung jack. Papunta pa lang ako sa storage room nang bigla kong makita si Luisana na galing din sa loob. Para siyang nagulat nang makasalubong niya ako. Kita ko pang napalunok siya ng laway. Ako naman ay kalmado lang para hindi siya makatunog na inoobserbahan ko siya. Anong ginagawa mo sa loob? Hinahanap ko kasi yung pambungkal ng lupa. Bakit? Mag-gardening ka pa rin sa ganitong oras? Wala akong magawa eh. Hindi ako makatulog. Manatili ka na lang sa kwarto nyo. Yung garden natin eh, isa rin na pwedeng lapagan ng mga aswang yan eh. Kasi medyo madilim doon. Di ka ba natatakot? Hindi. Hindi naman ako naniniwala sa aswang eh. Ha? Paano hindi naniniwala? Ikasasabi mo lang nung nakaraan na naniniwala ka. Nagbago ng pananaw ko. Maniniwala siguro ako kapag nakita ko na talaga ng harapan. Basta. Huwag ka nang pumunta sa garden ngayon ha. Mas maganda nang nag-iingat tayo. Tumango na lang siya sa akin at ngumiti. Pero hindi na ako natutuwa sa ngiti niya. Mula ng paghinalaan ko siya, para bang iba na ang kahulugan sa akin ng mga ngiting yun. Lumipas ang ilang oras, sumapit na rin ang 2:00 ng madaling araw. Wala na mga tanod sa labas. Limitado lang kasi ang mga oras na binibigay nila para sa amin. Kaya naman, kaming 3 na mga kaibigan ko ang nanatiling gising. Pati na rin ang gwardiya namin sa labas na nakailang laklak na ng kape. Mga pre, may dala ako. Pangontra sa mga aswang. Ano na naman yung nasa bag mo dyan?
Kaya pala umuwi ka kanina ah. Ano ba yan? Ano pa ba? Eh di baril, tig-iisa tayo. Gagi ka. Lisensyado ba yan? Malamang hindi. Pinairam lang sa akin talaga ni Tio. Sinabi ko kasi sa kanya na inaaswang tayo rito sa mansyon. Kaya yun, meron tayong pangontra. Di ba tayo makukulong dyan? Bakit? May batas ba na kapag bumaril ka ng aswang makukulong ka? Hindi yun tao, boy. Ayos na to. Para kahit papaano meron tayong panlaban sa kanila. Wala kaming ibang ginawa sa sala noon kundi ang manahimik at makiramdam. Kahit bumabagsak na ang mga mata namin dahil sa antok, nanatili pa rin kaming gising. Mga bandang 4:00, meron na kaming narinig na mga kaluskos sa kung saan. Biglang nawala ng antok namin dahil doon. Dali-dali kaming tumayo. Bit-bit namin ang baril. Kinakabahan man, tinungo namin ang garden kung saan namin naririnig ang mga kaluskos. Inilawan namin ang garden, pero wala pa kaming makitang kakaiba. Pre, tingnan mo nakabagsak yung mga paso sa bandang yun. Handaan nyo na ang sarili nyo. Nandito lang yun. May naririnig ako. Sandali. Muli naming narinig ang kaluskos, pero sa pagkakataong yun, parang palayo yun ng palayo. Sinundan namin kung saan yun nagmumula, hanggang sa hindi na namin napansin na parang papalabas na kami ng bakuran ng mansyon. Kapag dinerecho pa namin yon, tatagos na kami sa gubat. Teka sandali lang, wag na nating sundan. Oh, bakit wag? Masama kutob ko Parang pinapasunod niya lang tayo. Parang dinadala niya lang tayo sa lugar na kung saan mas madali niya tayo mabibiktima. Oo, tama ka dyan, pre. Kaya bumalik na tayo sa... Uy! Kagi, pre! Sa bubungan ng mansyon! Umarangkada ang kaba namin nang makitang 3 lalaki na nakatayo sa bubungan ng mansyon. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Tumakbo kami pabalik. At nang makalapit na kami, saka namin sila pinagbababaril. Wala na kaming pakialam kung merong makarinig. Ang tanging tumatakbo na lang sa isipan namin ay mapatay ang 3 aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi naman namin sila tinamaan. Masyado silang mataas at medyo madilim din sa pwesto nila. Nakita lang namin na tumalon sila para umalis. Sayang! Patay na sana ang mga yun! Wisit dilim kasi! Sundan natin! Baka nandyan lang yun! Wag na! Delikado! Pumasok na lang tayo! Pagbalik namin sa mansyon, nabigla kami kasi gising na ang mga kasambahay. Gising na rin sina nanay at tatay. Sumakto pa na nakita nila ang nakaipit naming baril sa tagiliran. Alam ko na ang mangyayari noon, kaya napabuntong hininga na lang din talaga ako. Kayo ba nagpaputok? Sundali ang mga baril ninyo. Nay, magpapaliwanag ka. Nakita mo na, Maya? Nagsisimula ng maging bayolente ang anak natin. Gumagamit na siya ng armas na mahigpit na pinagbabawal ng batas. Hindi na normal ang pag-iisip ng anak natin. Makinig muna kayo. Daldal na kayo ng daldal Hindi namin ginamit ang baril sa tao. Ginamit namin ang baril sa mga aswang. Nakita namin sila sa labas, sa bubungan ng mansyon. Sinubukan namin silang barilin pero hindi na rin namin tinamaan. Totoo po sinasabi niya. Kahit na itanong niyo pa po sa gwardiya, nakita niya ang lahat ng nangyari. Ako po nagdala ng baril. Wala po akong ibang intensyon kundi ang magkaroon tayo ng proteksyon laban sa mga aswang. Kahit na, humawak pa rin kayo ng armas na hindi naman aprobado ng mga otoridad. Kasamaan pa rin ng manimik nga kayo. Kung wala ka masabing matinutay, itikom nyo na lang ang bibig nyo. Kung wala kayong gagawin para protektahan ang mga taong nandito sa mansyon, ako gagawa nun. Kaya manahimik na lang kayo. Magdasal na lang kayo ng magdasal, magdamag. At baka pakinggan kayo ng dyablo. Nanlaki ang mga mata ng tatay ko nang sabihin ko sa kanya ang bagay na yon. Napatrasitot ng lambot ang tuhod. Hindi niya kasi inakala na pagsasalitan ko siya ng ganon. Kahit si nanay ay hindi rin yun inaasahan. Pero para sa akin, wala na akong pakialam kung ano ang maramdaman ng tatay ko. Dahil ang tanging prioridad ko noon ay iligtas sa kapahamakan ang mga kasama namin.
Makalipas pa ang ilang araw, humingi na rin kami ng tulong sa mga pulis. Pinagbigyan naman nila kami, pero ang proteksyon na binigay sa amin ng pulis ay hindi naman panghabang buhay. Pagdaan ng isang linggo, umalis na rin sila. Hindi rin naman kasi nagpakita ang mga aswang. Alam na alam nila kung kailan maraming nagbabantay sa mansyon. Ang nakapagtataka, parang alam na alam ng mga aswang kung ano yung magiging susunod nating hakbang laban sa kanila eh. Tingnan nyo, hindi sila nagparamdam nung nandito mga pulis. Kung alam na alam nila, ibig sabihin mamayang gabi, nandito na ulit sila dahil alam nilang wala ng pulis. Nakakabahala na talaga ang mga nangyayari. Pasensya na kayo ah. Nadadamay pa kayo sa problemang to. Ano ka ba? Wala yun. Para ka na naming kapatid, no? Si Tita Maya, para na rin naming nanay. Kaya kung ano makakaya namin, tutulong kami. Kaya nga, mga bandang 4:00, babalik ako sa amin ha. Kukunin ko yung matataas na kalibre ng baril. Sige, ayos yan. Pero hindi kaya ulihin tayo ng mga pulis? Sa bayan pa ang istasyon ng pulis. 1 oras na biyahe mula rito sa atin kaya hindi naman siguro makakaabot sa kanila yung mga mangyayari. Isa pa, nasabihan na rin sila ni nanay sa posibilidad na gumamit tayo ng mga armas na panlaban sa mga aswang. Pre, hindi ko napapansin si Luisana ngayon ha. Nasaan siya? Siguro nasa kwarto ng mga kasambahay, nagpapahinga. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. May daladalang malaking kahon si Gian na agad din naman naming dineretso sa silid ko. Laman ng kahon na yon ay ang mahahabang baril at matataas na kalibre. Habang nag-aayos kami, may kumatok sa pintuan. Si Luisana pala. Oh, Luisana, may kailangan ka ba? Bago siya sumagot ay napatingin pa siya sa mga baril na nasa kama ko. Hinarangan ko siya para hindi niya yun makita. May sasabihin lang po sana ako sa inyo, pero hindi ko po ito sigurado. Narinig ko lang po sa mga nag-uusap sa labas. Oh, ano ba yun? Tungkol po ito sa mga aswang. Naniniwala na po ako. Sinasabi mo bang nakakita ka na ng aswang? Opo. Kanina po kasi habang namamalengke ako dyan sa pamilihan, meron pong sumusunod na lalaki sa akin. Alam niya sigurong taga-mansyon ako. Akala ko nung una, pera ang kailangan niya eh. Pero nang tingnan ko siya sa mga mata niya, nanlilisik po yun at namumula. Nung tumakbo na ako, nakita ko siyang gumagapang habang hinahabol ako. Nawala lang siya nung makarating na ako sa maraming tao. Bakit hindi mo naman yung sinabi kaninang maliwanag pa? Sigurado ka bang aswang yun maliwanag pa kanina? Ang kulit mo. Ang mga aswang nga umaatake na kahit natirik ang araw. Mas gusto lang nila sa gabi kasi advantage nila yun. Hindi ko po sinabi kanina kasi baka pag-initan din ako ni Sir Jeff. Ano naman yung sinasabi mong narinig mo sa mga nag-uusap kanina? Sabi ng grupo ng kalalakihan po kanina, alam na raw nila kung saan nagkukuta yung 4 na aswang. Nasabi rin nila na pupuntahan daw nila mga yon para puksain na. Alam nila? Nabanggit ba nila kung saan? Meron silang binanggit na lugar Tulgiran? Tulpitan? Tulgitan? Oo, Tulgitan nga. Yun yung sinabi nila. May nakita raw silang kay nahinalang bahay dun Tapos sabi nila, may 4 daw na lalaki nakatira. Malakas daw ang kutob nila na aswang yun. Pero hindi ko po sigurado kung tama ang hinala nila Kaya nag-alangan din po ako na sabihin sa inyo. Tara, puntaan natin. Baka nga nandun nagkukuta yung mga aswang. Abandonadong beach yun, di ba? Malapit lang yun dito. Ano pre? Sige tara, puntaan natin. Papalamunin natin sila ng bala. Kahit na alam naming delikado ka, Banong, hindi kami nagdalawang isip na lumarga papunta sa abandonadong beach na yon. Sakay ng sasakyan ko, bumiyahe agad kami patungo roon. Hindi naman siya kalayuan, pero mas ligtas kasi kami nung nakasakay kami na pumunta sa Tulgitan. Nakakatakot talaga dito. Di na ako magtataka kung dito talaga nagkukuta yung mga aswang Bakit nga ulit naging abandonado tong beach na ito?
Dito kasi naganap yung masakyan ng isang pamilya. Pinagpapapatay sila ng bangkero na maghahatid sana sa kanila sa kabilang isla. Grabe pala talagang kasaysayan nito, no? Pero huwag na nating isipin yung madilim na nakaraan ng lugar na ito. Ang isipin natin ay ang mga aswang. Kaya maging alerto na kayo. Para kaming sasabak sa gera nung gabing yon, Kabanong. Mataas na kalibre ng baril ang daladala namin. Tapos may mga suot din kaming gear sa katawan. Kumpleto kami ng gamit. Pero kahit na ganon, hindi pa rin maalis sa dibdib namin ang kaba. Yun naman kasi ang unang beses na gagawin namin yon. Habang naglalakad kami, ay panay ang tutok namin sa bawat madaraanan namin. Malamig ang hangin dahil sa malakas na paghampas ng tubig sa dalampasigan. Hindi nagtagal, nakaramdam na kami ng kaluskos sa paligid. Nandiyan na sila. 4 lang yan ha. May baril tayo. Huwag matakot, pero huwag din kampante. Yes sir. Pre, dun ko naririnig. Kinubok namin ang daan na tinuturo ni Gian. Maya-maya pa, narinig na rin namin ang mga nakakatakot nilang angil. Malalakas, mababangis. Angil pa lang nila ay pinagpapawisan na kami ng malamig. Tumigil kami sa paglalakad. Dinampi namin ang daliri sa gatilyo ng baril. Hanggang sa... Ayun na! Nakita na lang namin na meron nang lumabas mula sa halamanan. Gumapang siya papunta sa amin. Pero nagawa namin siyang barilin. Niratrat namin siya ng bala hanggang sa mamatay siya. Sandali pa kaming natulala sa aswang para siguraduhin kung patay na ba yun. Pagsipa namin, hindi na siya gumagalaw. Pero hindi pa rin natapos ang eksenang yon. Nagsisimula pa lang pala ang lahat. 3 na lang. Kaya na natin to. Pre, mukhang mali tayo na akala. May 3 aswang dito sa direksyon ko. At may 5 naman dito sa akin. At 4 dito sa akin. Putik. Akala ko 4 lang sila. Dito na kami mas lalong kinabahan. Napapalibutan na kami ng mga aswang. Kaya naman wala na kaming sinayang na sandali. Agad na namin silang pinagbababaril. Niratrat namin sila ng niratrat. Pero mabibilis silang nagsipulasan. Hindi namin sila magawang tamaan dahil maliliksi. Makalipas pa ang ilang minuto, naubos na rin ang bala namin. Langya, hinintay lang yata nilang mawalan tayo ng bala eh. Naku, game over na yata. Nelson, gawin mo to ng paraan. Ano tingin mo sa akin, si Superman? Unti-unti na silang lumapit papunta sa amin. Nang dudumugi na sana nila kami, biglang may dumating na mga grupo ng lalaki. Pinagtatataga nila mga yon. 4 sa mga aswang ang napatay nila, samantalang iba naman ay agad na ring nakatakas. May matandang lalaki ang lumapit sa amin. Tingin namin siya ang nangunguna sa grupong yon. Sino kaya? At bakit kayo kinakalaban ng mga nilalang na yan? Mga taga-mansyon kami. Nakatanggap kami ng tip na dito naglulungga ang mga aswang kaya kami nagpunta rito. Ginugulo kasi kami ng mga aswang na yun eh. Hindi namin alam kung bakit. Bigla-bigla na lang silang lumitaw. Pumunta kami rito kasi ang sabi sa amin 4 lang sila eh. Hindi namin inakala na ang dami pala nila rito. Hindi tumatrabaho ang mga aswang ng 4 lang. Kadalasan na hindi bababa sa 7 ang bilang nila kapag meron silang gustong gawin. Ibig sabihin, yung maaligid sa mansyon eh, hindi lang 4? Saang mansyon pa kayo nabibilang? Kaninong mansyon? Sa mansyon ni Maya Lisa Velasco. Anak niya ako. Ito naman eh, mga kaibigan ko. Mukhang nalaman na ng mga aswang na nasa mansyon ang matagal nilang hinahanap. Teka, kilala ba kayo ng nanay ko? At ano pong sinasabi niyong matagal nang itinatago? Pero hindi nila yon mabubuksan hanggat wala ang susi. Dahil ang kandadong naroon ay hindi mahahawakan ng kahit na sinong aswang. Matalino talaga ang mga matatanda sa angkan ninyo. Nagpagawa sila ng kandado na yari sa tingga at pilak. Dahil alam nilang pangontra yon sa mga aswang. Teka. Nagugulan ako sa mga sinasabi niyo eh. Sino ba talaga kayo?
po si Karyo, pinuno ng mga manunugis. Naglalakbay-lakbay kami sa mga probinsya para maghanap ng aswang. Kababalik ko lang dito sa Gimaras. Ngayon ko lang nalaman na meron na pala ulit aswang dito. Sige na, umuwi na kayo sa inyo. At sabihin mo sa nanay mo, pupunta ako bukas ng gabi sa mansyon. Kailangan namin mag-usap. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Ano ba talagang tinatago ni... Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo lahat ng nalalaman ko. Ang nanay mo magsasabi sa iyo ng madilim na lihim ng inyong angkan. Sige na, bumuwi na kayo. Masakay na kami sa sasakyan na may pahabol pa siyang sinabi. Hindi nagkukuta ang mga aswang sa lugar na malapit sa dagat. Hindi sila makakatagal sa ganitong lugar dahil maalat ang tubig. Takot sila sa maalat. Kaya mali ang impormasyon na natanggap ninyo. Hindi na kami tumugon. Pinandar na lang namin ang sasakyan at saka umuwi na rin ang mansyon. Tahimik at walang bahid ng kahit na anong karahasan ng mansyon nang dumating kami. Tulog na ang lahat, pati na rin ang nanay ko. Ang sabi ng gwardya, wala pa siyang namamataan na aswang sa paligid. Para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan nang nasa kwarto na kami. Nakahinga na rin kami ng maluwag. Buong akala talaga namin ay katapusan na ng aming buhay. Pero mabuti na lang may dumating para iligtas kami. Isang matandang lalaki na pakiramdam ko, kilalang kilala si nanay. Muntik na natin talagang masilip ang langit kanina. Buti na lang mukhang wala pa sa listahan ni San Pedro ang pangalan natin. Yung matandang lalaki kanina, ang astig niya, no? Anong astig? Yung mga kasama niya yung pumaslang sa mga aswang. Basta, ang angas ng dating niya sa akin eh. Kung sino man siya, tingin ko magiging kakampi natin siya. Kinaumagahan, maaliwalas ang paligid. Tahimik sa mansyon. Pati ang tatay ko ay tahimik lang na kumakain. Sinamantala ko na ang sandaling yon habang nasa hapagkainan kami. Nay, meron pala kaming nakilala matandang lalaki. Kilala niya kayo eh. May kilala ba kayong Karyo ang pangalan? Ang sabi niya kasi sa akin, pupunta raw siya rito mamayang gabi. Kakausapin daw po kayo. Nang sabihin ko yon, ay agad na napatigil sa pagkain si tatay. Sumimangot agad ang mukha niya. Binagsak pa ang kutsara at tinidor. Ano sabi mo? Karyo ba ka mo? Bakit to? Kilala niyo rin ba siya? Tinatanong mo kung kilala ko. Kilalang kilala kong albularyong yon. Paano hindi ko makikilala? Siya ang lalaking nagtangkang sirain ang relasyon namin ng nanay mo noon. Wala siyang ginagawang ganon, Jeffrey. Yang ka na naman eh. Gumagawa ka na naman ng sarili mong bersyon ng kwento. Anong wala? Hindi ba mali ang ginagawa niya noon? Nasa halip na ako ang palaging kasama mo siya ang sumasama sa'yo. Kung ituring ka niya parang ikaw ang kasintahan eh. Kaya siya ang palaging kasama ko ay dahil palagi mong kasama ang mga kapwa mo pastor. Mas marami ka pang oras sa simbahan kaysa sa akin. Diyos ang palagi kong kasama. Ikaw, yung lalaking yun na alam naman natin na una pa lang may nararamdaman na para sa'yo. Ay nako, ewan ko sa iyo, Jeffrey. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Mabuting tao si Karyo. Nung wala ka, siya ang tumutulong sa akin. At kahit may nararamdaman siya para sa akin, hindi niya sinamantala ang kahinaan ko para akitin ako. Utak mo lang ang marami, Jeffrey! Hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin ang lalaking yan. Bakit ba kasi hindi mo magawang aminin na gusto niya talagang sirain tayo noon? Wala ko nga aminin. Dahil wala naman siyang ginagawang masama una pa lang. Hindi ako papayag na pumunta ang lalaking yan dito. Tapos! Pupunta si Mang Karyo mamaya para sa problema natin sa aswang. Tutulungan niya tayo. Wala akong pakialam. Nariyan ang mga tanod at pulis. Hindi na natin siya kailangan. Tay, kung ayaw mong masira ang araw mo, pagbibigyan mo ko. Pinagbabantaan ba ka? Huwag mo kong hayaan na magsalita. Sa sinabi kong yun, ay natigilan siya. Hindi ko alam kung nararamdaman niyang meron na akong nalalaman. Umalis na lang si tatay nung oras na yun.
Napapailing na lang din si nanay. Kung minsan, hindi ko rin talaga maintindihan ng nanay ko kung bakit niya pinakasalan si tatay. Sobrang daming hindi maganda sa tatay ko. May pagkakataon nga na mas ginusto ko na lang na hindi pinanganak, wag lang siyang maging ama. Bandang 4:00 ng hapon, nakatanggap ako ng mensahe kay Gian. Nakita raw nila si tatay na umalis at kasama na naman si Luisana. Napaisip ako noon kung paano hindi ko nakitang lumabas ng mansyon si Luisana dahil nasa sala lang naman ako palagi. Kaya naman wala na akong sinayang na pagkakataon. Agad na kaming pumunta sa bayan. Ang hinala kasi namin, baka nag-check-in sila sa motel. Iisa-isahin talaga natin ang mga motel dito sa bayan. Kung kinakailangan na mapuntahan lahat, gagawin ko para lang malaman kung anong ginagawa nilang dalawa. Hindi to deserve ni nanay. Napakabuti niyang asawa at ina. Eh ano naman ang gagawin mo kapag nalaman mong meron ngang nangyayaring kakaiba sa kanilang dalawa? Ay, hindi ko alam. Baka maging totoo yung sinasabi ni tatay na maging jablo ko at baka mabugbog ko lang siya. Gian, tigil mo sa gilid. Ayun, meron pang motel. Pumarada kami sa gilid at agad na bumaba. Lumapit kami roon. Nagpakita kami ng larawan ng tatay ko. Pero ang sabi ng mga naroon, wala naman daw pumasok doon na gano'n na muka. Pagtingin ko sa paradahan ng mga sasakyan, nakita ko roon ang sasakyan ni tatay. Tiningnan ko ang plaka, kumpirmado. Kaya naman bumalik na kami agad sa sasakyan. Kasabot ni tatay yung mga nasa reception, kaya hindi talaga nila sasabihin. Pero pagkakamali lang ng tatay kong pastor na siraulo, binalandra niya yung sasakyan niya dyan sa harapan. Pre, aawatin ka ba namin mamaya o hindi na? Wag! Kaya nating mailabas niya yung sama ng loob niya. Sinasabi ko na nga ba eh, kung sino pa yung nagpapakita ng kabanalan sa mga tao, siya pang may tuturing na alagad ng demonyo. Buisit siya. Paano niya ito nagagawa sa pamilya namin? Kaya pala siya galit na galit kay Mang Carlo dahil gawain niya rin pala eh. Takot sa sariling multo ang hayop. Hindi na nakapagsalita si Pudong at Gian. Ramdam na ramdam nila ang galit na namamayani sa katauhan ko noong mga sandaling yon. Makalipas pa ang mahigit 2 oras, sumapit na rin ang gabi. Muling naging aktibo ang galit sa sistema ko nang matanaw ko na ang tatay ko. Kasama niyang lumabas sa motel si Luisana. Pareho pa silang nakangiti. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumabas ako ng sasakyan at agad akong lumapit sa kanila. Hinila ko ang tatay ko at iniharap sa akin. Agad na pinadapo ko sa mukha niya ang kamao ko ng 3 beses. Inawat na ako ni Pudong at Gian noong mga oras na yun. Tarantado ka! Paano mo nagawa to, ha? Kastunto eh! May padasal-dasal ka pa? Tawag-tawag ka pa ng panalangin sa Diyos? Tapos nagtataksil ka lang din pala kay nanay? Ang kapal ng pagmumukha mo! Mali ang iniisip mo, Nelson. Ikaw mo ba akong tanga? Ang mali! Galing kayo sa loob ng motel, tapos takangiti pa kayong dalawa? Mali ako iniisip? Anong ginawa niyo dyan? Nag-Bible study kayo sa loob? Pinag-aralan niyo salita ng Diyos? At ikaw naman, Luisana, akala ko pa naman matino kang babae. Hindi ka lang pala sa simbahan lumuluhod eh. Lumuluhod ka rin sa matandang to. Hoy, magdahanda ka sa pananalita mo ha. Instrumento ng Diyos ang niyuyukuran mo, Nelson. Instrumento ka ng dyablo. Sa ating dalawa, ikaw ang mas malapit ihambing sa demonyo. Itong tatandaan mo ha, kapag may nangyaring masama kay nanay dahil sa ginagawa mong ito, papatayin kita. Kahit magkita pa tayo sa kabilang buhay, papatayin kita ulit doon. Takot na takot ang reaksyon ng tatay ko sa mga sinabi kong yon. Bago ko pa siya malumpo, nagdesisyon na lang akong umalis. Hindi ako umuwi sa bahay noon. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin kay nanay ang mga nalaman ko. Naiisip ko pa lang kung paano madudurog ang puso niya. Parang hindi ko na rin kakayanin. Nagpalamig na muna ako ng init ng ulo sa ibang lugar. Mga bandang 9:00 na ako bumalik ng mansyon. Pagdating ko, nakita ko si nanay na umiiyak na sa sala.
Si tatay naman ay nasa gilid niya. Nalaman ko na inamin na pala ni tatay ang ginawa niya. Kailan pa ito nagsimula, Jeffrey? Pinin mo na ang lahat. Noong nagtungo ako sa Capiz, sa unang kita pa lang namin doon nagsimula ang lahat. Napakawalang hiya ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin Pero sobra akong naumaling sa kanya. Para akong walang kontrol sa sarili ko. Walang kontrol? Tumigil ka nga. Ginusto mo lahat. Isa kang literal na hayop na nagtatago sa pagiging banal. Sabi nga sa kanta, di ba? Banal na aso, santong kabayo. Huwag ka na magdahilan pa dahil wala ka ng lulusutan. Alam ko namang malaki ang pagkakamaling nagawa ko. Pero hayaan nyo namang itama ko ito. Itama? Ano ko itatama? Sira ng pamilya natin. Store ka pa naman. Hindi ka naman nahiya. Sa kasambahay pa talaga natin. Ang galing mo rin manlinlang Pampihira ka. Lumayas ka na rito. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Teka, sandali lang. Umalis ka na rito. Bago pa kita kalad ka rin. Meron pa akong sasabihin. May gustong mangyari si Luisana. Hindi na ako makikinig sa sinasabi mo. Ano ba talagang meron sa pintuang matagal lang nakakandado? Yung nasa storage room. Ang sabi sa akin ni Luisana papayag siyang makipagtalik sa akin kung magagawa kong buksan ang pintuan na yon. Kaya nga walang nangyari sa amin sa motel kasi hindi ko naman nagawang buksan Kahit na walang nangyari, nagloko ka pa rin. Bakit niya gusto mabuksan yan? Abay, hindi ko nga rin alam Kaya nga tinatanong ko kung ano ba talaga ang meron doon. Dahil ang babaeng yan ay isang aswang. Napatingin kami sa pintuan ng marinig ang tinig na yon ni Mang Carlo. Nakatayo siya roon habang may kinakain na mansanas. Agad namang sumimangot ang mukha ni tatay. Lumapit sa amin si Mang Carlo, kaswal na umupo sa sofa. Para siyang taga-mansyon dahil sa pagiging kampante niyang kumilos. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Kanina ko lang nalaman na yung babaeng hinahanap namin ay dito pala nagtatrabaho. Hindi intensyon ni Jeffrey na magdala ng aswang sa pamamahay na ito. Nagkataon lang na yung babaeng nilandi niya sa Capiz ay aswang pala. Marahil nalaman itong babaeng ito na may ugnayan kayong dalawa. Maya at Jeffrey. Kaya itong babae hindi na nagdalawang isip na sumama sa iyo, pare. Kasi alam niya kapag nalaman niya kung nasaan ang hinahanap nila, magtatagumpay na ang lahat na kanilang pinapangarap. Alam ng babaeng yun na nandito sa mansyon ang hinahanap nila. Ikaw, Jeffrey, ikaw ang gusto niyang gamitin para mabuksan ang pintong yon. Dahil ang mga aswang, hindi magagawang hawakan ang siradura ng pintuan. Munti ka na magtagumpay ang plano ng babaeng yon. Mabuti na lang wala kang alam sa kung nasan man ang susi ng pintong yon, Jeffrey. Oo nga, Maya. Ang tagal na natin magkasama pero mula na magsama tayo hindi mo man lang sinasabi sa akin kung ano ba talaga ang meron doon. Teka lang, naguguluhan ako Ibig sabihin, may dahilan talaga ang aswang kung bakit sila umaaligid sa bahay na ito? At si Luisana ang may pakana ng lahat? Hindi mga taga-rito ang mga aswang na yon. Taga-Capiz sila. Dumayo pa sila rito para lang makuha ang gusto nila. Ang kayamanan, yon ang pinapakay nila. Hindi. Hindi ang kayamanan, Maya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin pala alam hanggang ngayon. Hindi mo pa ba sinisilip ang loob, Maya? Mula nang ipasara ng ama ko ang pintuang yon, hindi ako pumasok doon. Ang alam ko lang maraming kayamanan sa loob. Kayamanan? Ibig sabihin, sobrang yaman pala talaga natin? Hindi natin pagmamay-ari yon. Kinuha lang nila ama kayamanan na yon para itago. Para di mapakinabangan ng mga aswang. Para mawala sila ng impluwensya sa lipunan. Pero wala na silang pakialam. Dahil ang gusto nilang makuha sa pintuang yon, walang iba kundi ang abo ng kanilang pinuno. Ba ng kanilang pinuno?
Nang mapatay ng ama mo at ng iba pang mga manunugis ang pinuno nila, sinulong nila yon at isinilid sa isang bangka na kulay ginto. Naniniwala kasi sila na ang abo ng isang malakas na aswang ay maaaring magamit ng ibang aswang para magtaglay din ng kakaibang lakas. Teka, hindi ko pa rin magets eh. Pwede mang simulan nyo sa pinakaumpisa? Ligid sa kaalaman ng lahat, ang angkan ko ay miyembro ng mababangis na manunugis. Dumayo sila noon sa kapis dahil hiningi ang tulong nila. Kinalaban nila ang mga aswang hanggang sa matalo nila ang mga yon. Nang malaman nilang may mga aswang pa palang natitira, kinuha nila ang kayamanan at dinala dito sa Gimaras. Dalaga pa ako nung nangyari yon. Nagpagawa ang ama ko ng silid sa storage room. Doon niya nilagay ang mga kayamanan. Wala siyang ibang sinabi. Ang sabi lang ni ama, kahit na anong mangyari, wag na wag bubuksan ang pintuan. Bakit wala kang sinabi sa akin noon tungkol doon? Dahil hindi ko naman inakala na mangyayari ang lahat ng ito. Akala ko ay tuluyan ang mababaon sa limot ang nangyari noon. Pero biglang ito na. Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana lumandi sa ibang babae, hindi naman ito malalaman kung nasaan ang hinahanap nila eh. Kasalanan ko na. Inaamin ko naman eh. Mang Cairo, anong gagawin natin ngayon? Kikilos muna kayo na para bang wala kayong nalalaman tungkol sa babaeng yon. Kailangan natin siyang paniwalain na ang tanging iniisip nyo lang ay ang pagtataksil nilang dalawa kay Maya. Gagawa tayo ng paraan para makuha ang babaeng aswang na yon. Hindi ka na namin kailangan. Kukontakin ko ang lahat ng koneksyon ko sa military para hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang tumayo sa sarili mong paa para protektahan ang pamilyang binuo. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Mas meron pa siyang bayag kaysa sa'yo. Nag-iinsulto ka ba? Nakakatawa ka, Jeffrey. Noon pa man, alam ko na talagang maitim na ang budhi mo. Pero nagulat ako nang magpastor ka pa talaga. Tama na yan. Wala namang magagawang pagtatalo ninyo. Ayaw kong makialam itong si Jeffrey sa mga bubuhay naming plano. Makakasira lang ito. Huwag ka na makialam dito, Tay ah. Kayang-kaya na namin ni Mang Caryo to. Sa sobrang inis, nag-walk out na lang si tatay. Galit na galit siyang umalis. Samantala, kinausap naman ako ni Mang Caryo. May mga sinabi siya sa akin ng mga plano niya. Kahit na medyo nabibigla pa ako sa mga nangyayari, nagawa ko pa ring intindihin ang mga yon. Sa mansyon na rin nagpalipas ng gabi si Mang Caryo. Kahit na papaano ay napanatag ang kalooban namin noon dahil sa presensya niya. Kinabukasan, Nay, si Mang Caryo, magaling siyang albularyo? Hindi lang albularyo. Isa rin siyang magaling na manunugis. Kasama siya sa mga naturuan ng lolo mo noon. Binatilyo pa siya noon may karanasan na siya sa pagtugis sa mga aswang. Mabuti na lang talaga meron tayong maaasahan na kagaya niya no? Ikaw, Nay, kumusta ka naman? Sa totoo lang, hindi ako okay, anak. Pero kailangan kong labanan ito. Masakit. Totoo namang masakit ang ginawa ng tatay mo. Pero ang iniisip ko na lang ngayon ay ang kaligtasan nating dalawa. At ang kaligtasan ng mga tao rito sa mansyon. Ayoko na maging parte ng buhay natin si tatay. Hindi ko na siya kayang tanggapin pa eh. Hindi kita pipigilan kung ano ang magiging tingin mo sa kanya. Tinatanggap ko kung ano ang nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Wala na rin naman akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Ang akala ko ay magbabago siya, pero hindi pala. Ho? Ibig niyong sabihin, Oo. 4 na beses niyang ginawa yun bago kita isinilang. Nang dumating ka sa buhay namin, akala ko'y magiging matino na siya. Nagpastor din kasi siya kaya umasa ako.
Hindi ko alam na matagal na pala niyang tinatago ang pagnanasa niya sa ganoong gawain. Hindi na niya kayang baguhin yon. Kaya mas mainam lang na burahin ko na siya sa buhay ko. Kaya noon pa man, hindi na ako naniniwala sa mga sermon niya tungkol sa Diyos eh. Kasi kapag siya yung nagsasalita, parang ang hirap maniwala eh. Pero kahit na ganon, wag na wag kang mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Ang tatay mo lang ang nagtaksil sa atin, hindi ang Panginoon. Hindi kailanman. Nay, nandito ako palagi para sa'yo. Kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Umiti ng malapad ang nanay ko. Kahit na papano'y naging panatag ang kalooban naming dalawa. Pagdating ng tanghali, dumating na ang mga kasamahan ni Mang Carlo. Narinig ko na may mga namataan silang mga aswang sa kagubatan. Hindi raw bababa ng 20 aswang yon. Patunay lang na talagang handa rin ang mga nilalang na yon para sa posibleng gulo na mangyayari. Dahil mahaba pa naman ang araw, pinuntahan ko na muna si Gian at Pudong. Naganda na rin kami ng mga armas. Nakakawinda nga yung mga sinabi mo, pre. Alain mo yun. Totoo nga yung mga biro nitong si Pudong. Sabi ko na kasi sa inyo eh, aswang ang tukmol na yun eh. Pero pre, sigurado ka ba sa gagawin mo? Paano kung makalata si Luisana na meron ka ng alam? Paano kung may gawin siya sa'yo? Eh ang aswang pa naman eh, mas malakas ng doble kaysa sa tao. Hindi ko rin alam. Basta, kailangan kong pagkatiwalaan ang plano namin ni Mang Carlo. Mas magandang baril na pinahiram sa atin ni Tio ah. Ang request niya, mag-uwi raw tayo ng isang bangkay ng aswang sa kanya. Hanip yung itsuhin mo eh no. Baka akala niya, mga ngaso lang tayo. Matapos naming maihanda ang mga armas na dadalhin namin, bumalik na rin kami ng mansyon. Inabutan ko si tatay na nagmamakaawa kay nanay. May nalalaman pa siyang paluhod-luhod. Agad naman ako lumapit para palayuin siya sa nanay ko. Sumimangot kagad siya na para bang anumang oras eh magagawa na niya akong sapakin. Ano? Susuntukin mo ako? Hindi mo pwedeng gawin yan, tay. Nakikita ka na ng Diyos mo. Huwag mong idama yan, Diyos, sa kademonyohan mo. Alam mo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? Kasi dahil yan sa pagpipinta mo ng mga demonyo at halimaw. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Ikaw ang malas. Kung hindi ka sana nagpanggap na banal, hindi sana tayo kakarmahin ng ganito. Ang lakas ng lobong sigaw-sigawan ako, ha? Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin eh, wala ka sa mundong ito. Hoy, hindi ko utang ang buhay ko sa iyo ha. Dahil una sa lahat, hindi ko namang ginustong maging ama ka. Kung ako papipiliin, mas gusto ko bang maging ama si Mang Carlo kaysa sa iyo. Wow! Kung magsalita ang isang ito, bakit? Kilala mo ba ang taong yon? Yun na nga eh, mas maganang loob ko sa taong yun na hindi ko kilala kaysa sa taong kilalang kilala ko. Jeffrey, umalis ka na sa bahay ko, ngayon din, bago pa kita ipadampot sa mga pulis. Mahal ko, wag mo naman tong gawin sa akin. Napapagod na akong bigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang ugali mo. Sinayang mo ang tiwala ko. Kaya umalis ka na. Kakayanin namin na kami lang ng anak ko. Kailangan niyo ako ngayon. Lalo na't baka dumating ang mga aswang ngayon. Kaya dito na lang ako. Hindi ka ba nakikinig? Umalis ka na. Ayaw mo umalis? Kumang kukunin ko ang baril ko kay Gian, pero agad namang napatras si tatay at agad na lumabas ng bahay. Napabuntong hininga na lang ako. Sumapit na ang kinagabihan. Noong mga sandaling yon kabanong, nagsisimula na rin akong kabahan. Kahit na alam ko naman na makakasama namin si Mang Carlo at ang mga kasamahan niya, hindi ko pa rin maiwasang hindi mabahala. Magpapaiwan ako ng tao ko rito kasama niyo. Ang babantayan niyo ay si Maya. Si Maya lang ang pakay nila dahil si Maya lang naman ang may kakayahang makapagbukas ng pintuan ng silindayon. Kahit na anong mangyari, huwag niyo siyang pababayaan. Maya, ang susi
Naiktago mo ba ng maayos? Dinala ko na ang susi. Hindi ko maaaring iwan dito sa bahay. Mahahanap at mahahanap nila yon kapag nalagay tayo sa alanganin. Mabuti naman kung ganon. Sige na, roronda na kami. 9:00 na rin. Paano kung hindi pala ngayong gabi ang pag-atake nila? Kung sakali mang hindi ngayon, ang mahalaga naman dito nakapaganda tayo. Tumango na lang ako, Kabanong. Tinapik na lang ako ni Mang Carlo sa balikat at saka umalis na rin sila. Naiwan kami sa mansyon kasama ng 5 manunugis na magsisilbing bantay namin. Ang mga kasambahay namin, hapon pa lang ay pinaalis na muna namin ng mansyon. Pinauwi na muna namin sila sa kani-kanilang bahay para hindi sila madamay sa gulo. Sa totoo lang mga pre, kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. Kalma ka lang. Kailangan natin mag-focus, pre. Mga buhay natin ang nakasalalay rito eh. Isipin mo na lang na ginagawa natin to para sa mama mo. At para na rin siyempre sa mas marami pang buhay. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Kung tutusin hindi naman kayo dapat damay dito eh. Pero nandito kayo para sa pamilya namin. Sus, hindi ka naman ibang tao sa amin eh. Malaki rin naman yung naitulong ninyo sa amin, di ba, Gian? Oo, tama si Pudong. Kaya huwag kang magdrama dyan, oh. Ito na lang natin ang atensyon natin sa pagbabantay. Makalipas pa ang ilang oras, pinapasok na rin namin si Mama sa kusina. Doon lang ang pinakaligtas na lugar dahil walang kahit na anong bintana roon na pwedeng pasukan. Kami naman, rumonda kami sa palibot ng mansyon. Malaki ang mansyon namin kaya hindi kami mapakali sa kakalingon. Triple alerto baka mamaya masalisihan tayo. Nakasampung ronda siguro kami noon, Kabanong, pero wala naman kaming nakitang mga aswang. Kaya naman bumalik na lang muna kami sa loob. Maya-maya lang nakatanggap kami ng tawag mula kay Mang Carlo. Sa mga oras pala na yon ay napapalaban na sila. Nasa pinakapuso daw sila ng gubat. Hindi ko na narinig ang mga huling sinabi ni Mang Carlo dahil masyado nang maingay. Magkakahalong sigaw ng manunugis at angil ng aswang ang nasa kabilang linya. Napapalaban na sila, Mang Carlo. Maganda na kayo. Sabi ni Mang Carlo meron daw mga aswang na lumihis ng direksyon. Baka raw papunta na rito. Pagkasabi kong yon ay agad naman pumwesto ang mga kasama naming manunugis. Kami naman ay inihanda na rin ang mga hawak naming baril. Nasa sala lang kami. Para kaming matanglawin na nakamasid sa labas. Mga ilang sandali pa, nakarinig kami ng malalakas na kalabog sa bubong. Kinumpirma ng kasama naming manunugis na ang mga narinig namin ay mga aswang. Nay, kahit na anong mangyari, wag kayong lalabas dito Anak, ka naman mapano ka? Mag-iingat ako, Nay. Kailangan ko itong gawin. Kailangan kitang protektahan hanggang sa uli. Diyos ko, gabayan ka sana ng Panginoon. Alam kong hindi ako paladasal, pero sana hindi niya kami pabayaan. Niyakap ako ng mahigpit ni Nanay para mabawasan ang kabako ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, bumalik na kami sa sala. Hindi nagtagal, sumigaw na ang isa sa mga manunugis. Pagtingin namin sa labas, meron ng 2 aswang sa gate. Sa kabilang gilid namin ay merong 3 sa kaliwa at meron ding 4. 5 lang ang kasama naming manunugis. Hindi nila yun kakayanin kahit na alam naming praktisado na sila sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, hindi na kami nagdalawang isip na lumabas. Niratrat agad namin ang mga aswang sa kaliwa. Pinaulanan namin sila ng bala, pero masyado silang mabibilis. Isa lang ang tinamaan namin sa kanila. Nakagapang at nakatalon kagad sila para makapagtago. Pero kahit na ganun sila kaliliksi, hindi naman kami pinanghinaan ng loob. Mas lalo pa nga kaming ginanahan at tumapang. Umabante kaming 3. Para kaming nasa gera dahil sa tindig namin. Buti na lang talaga at mahilig kaming manood ng mga pelikulang aksyon. Sa gilid, pe! Ano yun? Mga bisit kayo! Ang kukulit nyo,
Hindi namin sila tinitigilan hanggang sa matamaan na namin sila. Nang makita namin gumagapang pa ang iba ay nirat-rat pa rin namin. Pagtingin namin sa mga kasama naming manunugis, nakampante ako nang malamang nagagawa nilang sabayan ang mga aswang kahit na marami yon sa kanila. Hindi nagtagal, napatay na rin namin ang mga nilalang na yon. Pero hindi kami napanatag dahil wala pang 5 minuto ang nakalilipas. Naramdaman na namin na meron na namang kalaban. Putik! Wala yata itong katapusan! Mas marami na sila. Mauubos na ang bala natin. May mga sugat na rin ng mga manunugis. Kailangan na natin lisanin ang lugar na ito. Alis tayo? Di kaya mas delikado sa labas? Wala na tayong magagawa. Mas delikado buhay natin sa mga susunod na eksena. Nagdesisyon na akong tumakas sa mga sandamukal na aswang na dumating. Kinuha namin si Mama sa kusina. Naihanda namin agad ang van sa garahe. Dali-dali namin pinasakay ang mga manunugis. Agad namang pinarurot ni Pudong ang sasakyan paalis. Nakasunod pa rin sila sa atin. Grabe naman. Ang bilis ng mga yan. Totoo nga sinasabi ni Mang Karyo. Kakaiba ang bilis nila. Saan ba punta natin? Nagpadala ng check si Mang Carlo. Pumunta raw tayo sa tollgatean. Malapit lang yun dito. Binilisan lalo ni Pudong ang pagpapatakbo hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa likuran namin ang mga aswang na nakabuntot. Pagdating namin ng tulgitan, inabutan namin sila Mang Karyo na naroon. Doon na pala nagtipon-tipon ng mga manunugis. Ang iba pa nga sa kanila ay sugatan. Pero para kaming nabunutan ng tinik nang sa wakas ay makasama na namin sila. Ayos lang ba kayo? Ayos lang naman po kami. Ito mga kasama namin may mga galos. Kailangan nila magamot. Sige. Magpasikaso na muna kayo sa mga kasamahan natin. Karyo, sigurado bang hindi nila mabubuksan ang pintuan sa mansyon? Magtiwala ka sa ginawa ng mga kamag-anak at ama mo. Hindi pangkaraniwan ang seradura na yon. Hindi rin nila mawawasak ang pinto dahil yari yun sa pinakamatibay na bakal. Mang Karyo, bakit tayo nandito? Dahil ba kahinaan ng mga aswang ang tubig dagat? Ang problema, hindi na sila takot sa tubig dagat. Kanina lang, kinalaban namin sila sa kabilang dalampasigan. Nagawa naman namin silang itaboy papalayo pero ang problema, nakakatagal na sila sa ganitong lugar. Sa gayon, baka hindi sila lumusob dito. Panigurado, pupuntahan nila ang mansyon niyo. Pero wala silang mapapala doon, kaya huwag kayong mabahala. Pinagpahinga na muna kami ni Mang Karyo matapos ang pag-uusap na yon, Kabanong. Merong isang malawak na bakuran doon kung saan kami lahat nanatili. Napapabuntong hininga na lang ako. Hindi ko rin kasi talaga inakala na hahantong ang buhay namin sa ganon. Kung hindi lang sana ng babae ang tatay ko, hindi sana malalaman ng mga aswang na yon kung nasaan kami nakatira at kung nasaan ang kailangan nila. Nay, malalim ang iniisip niyo ah. Iniisip niyo pa rin ba yung mansyon? Iniisip ko kasi na baka mamaya makagawa sila ng paraan para makapasok doon sa silid na yon. Kung sinabi ni Mang Karyo na wala tayong dapat ikabahala, kailangan natin pagkatiwalaan yon, Nay. Sana nga. Sana nga'y hindi sila magtagumpay sa mga pinaplano nila. Kasi naman itong ama ko at ang mga kamag-anak namin, bakit pa ba kasi nila kinalaban ng mga aswang ng kapis? Binalikan tuloy tayo ngayon. Buti sana kung kasama pa rin natin sila hanggang ngayon Wala na tayong magagawa sa nakaraan, Nay. Ang mahalaga ngayon ay yung kasalukuyan. Ang kasalukuyan na magkakasama tayo. Pre, eto, may dala pala akong pagkain. Kain muna tayo. Hindi na naibigay sa amin ni Gian ang daladala niyang tinapay nang biglang makarinig kami ng malalakas na angil. Nagmumula ang mga yun sa kagubatan. Dahil doon, naalarma ang lahat. Kahit ang mga sugatang manunugis ay agad na ring nagsitayuan at pinagdadadampot ang kanilang mga sandata. Kami naman, muli kami naglagay ng bala sa mga baril namin. Mga kasama, fast! Kapalit tayo ng kalkula. Hindi sila pumunta sa mansyon. Mapapalaban niya! Makalipas ang ilang minuto,
Tuluyan ang nagpakita ang mga aswang. Pero wala roon si Luisana. Ang mga kasamahan niya lang ang humarap sa amin. Walang pakundangan lumusob ang mga aswang. Sinalubong naman sila ng mga manunugis. Sa mga sandaling yon, mas tumaas ang kaba ko para kay nanay dahil wala na kami sa mansyon. Gelson, ikaw na munang bahala sa nanay mo. Protektahan mo siya hanggang sa makakaya niya. Huwag niyong ibibigay ang susi kahit ano mangyari. Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Agad na rin kaming naghanap ng matataguan. Meron kaming nakita mga abandonadong cottages kaya mabilis kaming nagtungo roon. Tagaktak ang pawis ko noon dahil sa hindi humuhupa na kaba. Namamawis na rin ang palad ko. Kung ibigay na lang kaya natin ang kailangan nila para matapos na ito. Hindi pwede, Nay. Gaya ng sinabi ni Mang Karyo, yung abo ng pinuno nila pwede nilang magamit sa pagpapalakas ng mga aswang. Kailangan nating lakasan ang loob natin ngayon. Kahit ako man din natatakot sa mga nangyayari. Pero tinatatagan ko para sa inyo. Para sa mga kababayan natin. Shh! Are, huwag kang magsalita. May nararamdaman ako. Merong aswang sa labas. Pagbilang ko ng 3, baril ka agad 1, 2, go! Dali-dali kaming lumabas at saka pinagbababaril ng mga aswang, Kabanong. Pinaulanan namin sila ng bala. Agad din naman silang bumulagta. Akala namin ay makakaalis na kami. Pero pagkakuha ko pa lang kay nanay sa loob ng cottage, biglang may mga dumating pang mga bagong aswang. Kasama nila si Luisana. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Muli namin silang niratrat ng bala. Agad namang silang nagpulasan. Pero mga ilang sandali lang ay naubusan na rin kami ng bala. Lumabas silang muli. Nakangiti si Luisana sa amin na parabang nang iinsulto. Wala na kayong bala. Gagawin nyo ngayon. Napapalibutan na rin namin kayo. Ha? Malas nyo naman. Limitado lang pala ang kaya nyong gawin. Ang daldal mo! Suntukan na lang! Sinuyot ko ng tingin ng paligid. Kahit saan ako tumingin ay merong aswang. Napaigpit na lang ng hawak sa akin ng nanay ko. Ramdam na ramdam ko ang takot niya. At ang kanyang mga mata ay nagsusumigaw ng pangamba. Isa ka pala talagang aswang. Nagtatago ka lang pala sa inosente at maamong muka. Manlilin lang! Hindi ko kasalanan kung madali kayo mauto. Lalong-lalo na ang ama mong manyakis. Ang ama mong nagtatago naman sa kabanalan pero uubot naman ng hayop ang ugali. Kahit anong sabihin mo, hindi namin ibibigay ang gusto ninyo. Kailangan mo nang dumanak ang dugo rito. Kaya namin kunin ang kailangan namin sa ayot sa gusto nyo. Wala naman kayo magagawa Lalapit na sana ang mga aswang sa amin nang biglang dumating silang Mang Karyo. Agad din namang nagpulasan ng mga aswang at nagpuntahan sa panig nila Luisana. Kita sa mukha ni Luisana ang pagkabwisit dahil sa pagpasok sa eksena ng mga manunugis. Ay takelan, pansin talaga kayo, no? Kayong tunay na salot Palagi kayo nakikialam sa mga plano namin. Hanggat may mga salot na kagaya niya, hindi mawawala ang mga manunugis para pigilan kayo. Kaya naman, ihanda niyo ang mga sarili ninyo. Dalagas na namin ang mga nandun. Kayo na ang susunod. Kung ako sa inyo, sumuko na lang kayo. Ito nang mitya ng buhay ninyo. Sumuko? Pagpatawa ka ba? Anong tingin mo sa amin, may hina? Huwag ka nang magpanggap na masaya. Dahil halatang halata naman na kinakabahan ka na. Marahil, nararamdaman mo na siguro ito na ang katapusan mo. Kailangan ba talaga na mag-asaran muna bago magsagupaan? Manood ka na lang. Dami mo pang napapansin Kasi puro daldalan Parang napapanood ko lang sa mga pelikula at saka sa mga TV. Yung mga action na palabas. Daldalan muna bago nag-aaway Tingin ko, wala na kayong magagawa kapag inilabas ko na ang alas ko. Alasin mo mukha mo. Corner ka na, no? Dito ka na mamamatay kasama ng mga alagad mong salot. Sumenya si Luisana sa gilid. Nagulat na lang kaming lahat nang makita ang hawak pala nila ang tatay ko. Agad na tinanggal ni Luisana ang nakatakip na tape sa bibig niya. Ibigay niyo kayo nila. Hindi ako patay.
Yeah, sige na! Na! Sumpa kayo ng Panginoon kapag hinayaan niyong mamatay ang instrumento na kabanalan! Ano? Pipiliin niyo bang mamatay ito? O ibibigay niyo sa akin ang susi? Hindi naman kami tanga para ibigay ang susi, Luisana. Alam kong kapag napunta sa inyo ang susi, hindi mo naman ibibigay ang matandang yan eh. Kasi siya ang gagamitin mo para gamitin ang susi na nasa amin. Tama ba ako? Cardinal San! Wala ka talagang utang na loob, ano? Sinasabi mo bang pababayaan mo lang ako mamatay? Eh mabait ka naman tayo eh, di ba? Mas maganda nang mauna ka nang mapunta sa langit. Buti nga sana kung langit ka mapupunta eh. Eh paano kung sa impyerno? Manahimik ka na! Huwag kang magpanggap na hindi mahalaga ang matandang ito sa inyo. Kapag hindi niyo binigay ang kailangan ko, tutuluyan ko na talaga to. Pasensya ka na, Jeffrey. Pero mas mahalaga ang buhay ng nakararami kaysa sa buhay mo. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, Jeffrey. Wala kaming pakialam kung mamamatay ka ngayon. Basta, hindi namin ibibigay ang kailangan ng mga nilalang na yan. Mga buwisit pala kayo eh. Ganon? Sige, gusto niyo akong subukan ha? Tayin ko na to! Kumang itatarak na ni Luisana ang mahaba nitong kuko sa leeg ng tatay ko nang biglang merong binato si Mang Carlo sa harapan nila. Sumabog yun at gumawa ng nakakasilaw na liwanag. Matapos mawala ang liwanag ay agad na lumusob ang mga manunugis. Dinakman nila agad si tatay at pinunta sa gilid. Kami namang tatlo, ginamit na lang din namin ang dala naming itak. Nakipaglaban din kami sa mga aswang. Habang si tatay naman ang kasama ni nanay sa gilid. Sige, lumapit kayo! Malilintikan ko! Mabilis kong pinuntahan sila nanay at tatay. Tinaga ko ang aswang na nasa harapan nila. Agad namang namatay yun. Kaya dinala ko sila sa gilid. Kahit ngayon lang, patunayan mo na kaya mong protektahan si nanay. Sige, kaya ko! Sandali ko muna silang iniwan. Kampante naman ako na hindi sila mapapahamak dahil hindi naman ako malayo sa kanila. Kailangan kasi talaga naming tumulong kina Mang Carlo. Sa halos ilang minutong pakikipaglaban, kitang-kitang unti-unti na rin nalalagay sa alanganin ng puwersa ng mga aswang. Sadyang mahuhusay kasi talaga ang mga manunugis, lalong-lalo na si Mang Carlo. Hindi nagtagal, tanging si Luisana na lang ang natitirang buhay. Sugatan na rin ito at kahit minsan, hindi man lang nagawang makatama ng isa kay Mang Carlo. Ang tagal din kitang hinadap. Pinahirapan mo ako ng gusto, iha. Pero ngayon, sa wakas, tatapos na rin ang problema ka. Tapos, tingin mo kapag napatay mo ako matatapos na ang lahi ng mga aswang? Ha! Hindi niyo pa nakakaharap ang ibang angkan. Huwag kang makampante, tanda. Alam ko, darating din naman tayo sa puntong sila naman ang isusunod namin. Pero sa ngayon, ikaw muna! Magpahinga ka na, Luisana. Hindi na mangyayari mga binabalak niyong masama. Ikaw, pilya mo, sumpo kayo. Parating ang panahon ng babalikan kayo ng ibang aswang dahil sa ginawa ng angkan niyo sa angkan namin. Ginawa lang nila kung anong nararapat. Kaya wala silang kasalanan sa inyo. Kayo ang may kasalanan sa mga tao dahil pumapatay kayo ng mga walang kamalay-malay. Maalam ka na sa mundong ibabaw. Ihahatid na kita kung saan ka nararapat. Inambana ni Mang Carlo ang kanyang itak. Napapikit na lang kami nang ihataw na niya yon sa liig ni Luisana. Nakahinga na kami ng maluwag nang masigurong naubos na ang mga aswang kabanong. Agad ko namang binalikan si nanay. Inalis ko siya sa tabi ni tatay dahil hanggang sa mga sandaling yon, banas na banas pa rin ako sa kanya. Tapos na ang problema natin. Makakatulog na rin tayo ng mahimbing sa gabi. Maraming salamat sa iyo, Carlo. Kahit na kailan, maaasahan ka. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Pasalamatan niyo rin ang mga sarili ninyo, lalong-lalo na itong anak mo. Matapang si Nelson, hindi gaya ng ama niya. Anong sabi mo? Salamat po rin sa inyo. Isa kayo sa pinaggugutan namin ng lakas kaya kami tumapang eh. Mang Carlo, kapag may oras kayo, inom naman tayo. Oo nga, celebration lang ba? Wala namang problema. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakainom.
Sabihan nyo lang ako kung kailan. O siya, iatid na muna namin kayo pabalik ng mansyon saka kami babalik sa lungga namin para magpagaling ang iba kong kasama. Tara na. Mula nang matalo namin ang mga aswang, gumaan na rin ang pakiramdam namin sa tuwing sasapit ang kinagabihan. Nagbalik ang kapayapaan at katahimikan sa mansyon. Napapanatag na rin ang kalooban ng mga kalugar namin. Si Papa naman at si Nanay naman at Tatay, hindi na sila nagkabalikan. Namimilit pa nga rin si Tatay pero kahit na anong gawin niya, hindi na talaga nagbago ang desisyon ng nanay ko. Para sa kanya, hindi na dapat pang papasukin sa buhay namin ang isang taong paulit-ulit kaming sinasaktan. Dahil sa pangalawang pagkakataon namin para mabuhay, gusto ni Nanay na ilaan na lang namin yon sa masasayang sandali. At hindi sa mga sandaling kasama namin si Tatay na siyang sumira ng pamilya namin. Samantala, tungkol naman sa silid na ilang dekada nang hindi nabubuksan, sa wakas ay pinasok na rin namin yon. Nakita namin ang sandamukal na ginto, pati na rin ang isang banga kung saan nakalagay ang abo ng pinuno ng mga aswang. Wala kami ginalaw sa mga yon. Isinarado na ulit yon ni Nanay at pinangakong habang buhay na yung mananatili sa loob ng silid. Kabanong natutunan ko sa karanasang ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi binabase sa kung gaano ka kadalas nagsisimba. Ito ay binabase sa kung gaano ka naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kabangers at mga kayanggaw. Marami pong salamat sa mga nakinig at sana meron kayong nakuhang aral sa aking karanasan. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas, pinagpalang araw